Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Siguro po kung sa panahon natin, gamit ang mga teknolohiya, ang mga social media, malamang viral na si Jesus. Sikat na si Jesus at talaga napakarami sigurong millions of views na ang lahat ng kanyang ginagawa. Dahil marami na talagang tao ang sumusunod sa kanya. Saan man mabalitaan na naroroon siya, dadagsa ang mga tao doon. Kaya nga ito yung kwento sa ating ebanghelyo ngayon na gumamit pa si Jesus ng bangka para lamang hindi siya dumugin o maipit sa mga taong nag-uunahan na makalapit sa kanya. At sinikap pa rin niya, nagamit ang bangka, sinikap pa rin niya na maipahayag ang mabuting balita, maituro ito sa mga tao. Ganun din naman ay makapagpagaling ng mga may sakit. Pero dito po, maganda makita natin sa dulong bahagi na sinabi niyang nung pinagsisigawan na ng mga demonyo o masamang espiritu ang kanyang pangalan o kung sino siya. Sumisigaw sila, "Kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos." At sinabi na ni Jesus, ay pinagbawalan niya ang mga ito, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Pinagninilayan ko po itong bahaging ito. Ayaw ni Jesus na ipasabi kung sino siya. Kabaligtaran sa panahon natin ngayon na gustong-gusto nating ipinangangalandakan kung sino at ano ang ginawa natin, kung ano ang ibinigay at naitulong natin. Kaya nga, sabi ko, bakit pinagbawalan ni Jesus ang mga ito? Una, o pwedeng mag-create ng iskandalo sa iba pang mga tao. Dahil nga kahapon, kung masusundan po ninyo, kahapon sa kwento ay tinitingnan ng mga Pariseo kung siya ba ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga o hindi. So ngayon ay pinagbawalan niya yung mga nagpapakilala kung sino siya. Dahil unang-una, para bang hindi ito yung tamang panahon, hindi rin ito yung tamang konteksto na ipagsigawan nila kung sino siya dahil hindi pa handa ang mga tao
na marinig na siya ang anak ng Diyos. Magkakagulo, pwedeng magkagulo, o pwedeng makonfuse, o pwedeng gawin siyang Diyos-Diyosan dahil nga hindi handa ang tao. Pangalawa ay parang mas madali na tumulong o mas maganda at mabuti na tumulong nang hindi natin ipinangangalandakan ang ating pangalan. Dahil hindi naman siya naparito para maging sikat o popular. Hindi siya tumutulong para magkaroon ng kapangyarihan o posisyon sa lipunan. Malinaw sa kanya kung bakit niya ito ginagawa. Ang lahat ng ito ay para makilala at ipakilala ang Diyos at hindi ang kanyang sarili. Lahat, nawa, matutunan din natin ang bagay na ito na hindi tayo ang mag-a-attract na atensyon dahil lamang sa ating ginagawa, kundi lahat nawa ay patungo sa ating Panginoon. Ang pagpupuri, ang pagpaparangal, at ang pagpapasalamat ay hindi dapat sa atin, kundi nakatuon sa nagbigay at sa pinanggalingan ng ating kakayahan, ang Diyos. Amen. Thank you.